Ako nga pala si Dan Cardi Mabilog. Ngayon, tatalakayin natin ang kasaysayan ng Arnis at prinsipyo ng mga Arnis. Ang Arnis ay nakilala rin bilang eskrima o kali, isang tradisyonal ng sining na pangdigma sa Pilipinas na may malawak at makulay na kasaysayan. Nagsimula ito noong unang panahon bilang isang paraan ng depensa ginagamit ng mga katutubo laban sa banyaga at sa mga mananakop. Ang maagang anyo ng Arnis ay naapektuhan ng mga kulturang Austronesian at Malay na nagpakilala sa mga sandata tulad ng Sibat, Bolo at Kris. Noong mga panahon ng Espanyol, pinagbabawal ang paggamit ng mga sandata ng mga Pilipino. Kaya't itinago ang pagsasanay sa Arnis sa anyo ng mga sayaw tulad ng sakayaw at ritual ng kasamang kawayan o kahoy. Sa ganitong paraan, na-preserve ang sining sa kabila ng pagbabawal. Sa paglipas ng panahon, inangkin ng mga Pilipino ang kasaysayan sa Arnis sa mga rebellion laban sa Espanya at iba pang mga mananakop. Noong 1975, itinatag ng Pambansang Komisyon sa Kultura at Sining, NCCA, ang Arnis bilang isang bahagi ng opisyal na kurikulum ng edukasyong pisikal noong 2009 sa bisa ng Republic Act 9850. Ang Arnis ay naging national martial art at sport ng Pilipinas. Narito naman ang mga prinsipyo ng Arnis. Ang Arnis ay nakasentro sa pagiging praktikal at kakayahang sinagawa sa aktwal na laban. Narito ang mga pangunahing batayan nito. Ang bilis at masiglang kilos ng katawan ay mahalaga sa pag-iwas at pagsalakay. Nagsasagawa ng footwork upang maging matatag at mabilis sa laban. Utilisado ang mga armas gaya ng baston, kawayan o kahoy at iba't ibang klase ng matalim. Maaari din nitong isinagawa ng walang mga sandata, mano-mano. Itinuro ng mga pangunahing pagsuntok at pagharang sa magkakasunod na paraan. Ang sistema ay nakatuon sa mga praktikal na hakbang para sa depensa at laban. Binibigyang diin ang kakayahang mag-adjust sa estilo at taktika ng kalaban, maging ito man ay labanan sa malapit o laban sa malayo. Ayun lamang po at maraming salamat.